Every time we gather here by the Pasig River, we are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. This 530-meter stretch behind Manila Central Post Office, all the way to Arroceros Park, is being reborn into a vibrant riverside space featuring walkways, bike lanes, and commercial areas. This Phase 4 will connect seamlessly with Phase 1 of the project, creating a continuous riverside path that will link people, culture, and opportunity. All these efforts are part of a larger vision to create a culturally rich urban environment where history, nature, and modern living come together seamlessly. To everyone involved, all our partners, our city officials, our workers on the ground, and every Filipino who believes in a better Pasig River, maraming salamat po. Let us keep this river flowing with hope, with life, and with pride. Ito naman yung maganda rin sa Phase 4. Ito yung pinaka-substance ng Pasig. Kasi alam mo bakit? Ang dinaanan nito ay 3 bridges. Almost 4 bridges. Lahat nito dumaan sa tabi, sa ilalim ng 4 na bridges. In other words, pag tinitingnan mo to, dire-diretso ka kahit nakaharang yung bridge sa tabi ng Pasig River, ang takbo ng tao at lakad ng tao, dire-diretso. Kaya walang harang pag nasa Pasig Esplanade ka. Yun ang kasi ang technology ng ginawa ng Pasig River. Not only for beautification, but functional. Na ito ay magagamit para doon sa mga nagbibisikleta at mga nagja-jogging. So right now, meron ka na almost 3.5 km, almost 2 kilometers na malalakaran mo na ito sa Pasig River. Dire-diretso ka na, kamukha na itong Quezon Bridge. Pagpunta ka ng Quiapo, lalakad ka ng Quiapo, sakay ka ng Quezon Bridge, bihagdanan yung Quezon Bridge, bababa ng Esplanade. So from Quiapo, kung pumunta ng Luneta at Intramuros, maglalakad ka na lang na hindi ka makakaamoy ng usok. Yan ang kagandahan ng Phase 4. Yun nga yung sinasabi na not only beautification, it's a township award, yung functional. Di ba, pag urban development, kasama ng beautification, saka yung function. Kamukha nito, ang maganda sa gabi at nalalakaran mo at nakakapag-jog ka. At the same time, yung mga tao rito nagko-converge kasi maganda ang ambience sa gabi. Kaya nga, yung pag nangyari to, first time the largest or the longest esplanade in the world, pwede mangyari to. Kasi tayo, pag tinignan mo kasi itong Manila River, itong Laguna Lake, saka Manila Bay, magduduktong yan ng Pasig Esplanade. Yun ang kagandahan dito. Kaya nakita nila lahat dyan yung function ng beautification nito. At siyempre, sinasabi ni Presidente at First Lady na sila ang nakatutok lahat sa project na ito. Kaya yung maybe pwede natin ibigay yung award dyan kay First Lady at kay President. Siya kasi ang nagtulak ng project na ito. Ganito lang. Mahalin natin to. Yung binigay sa atin ating Pangulo at ating First Lady, sila po ang nagbigay sa atin ito. Sana po mahalin natin to at pangalagaan.